Via Zoom si Director Luisito de los Santos. Siya po ang tagapagsalita ng Marina. Magandang umaga po sa inyo, Director de los Santos. Si Zander po ito. Magandang umaga, Sander, at sa ating mga tagapakinig. Opo. Ang Maritime Industry Authority po ay bahagi rin po o maaapektuhan din ng pagtaas po ng ating krudo dahil nga po sa kaguluhan sa gitnang silangan. Meron na ho ba kayong inaprubahan na pagtataas po ng pamasahe sa mga barko, sir? Ang Sander, gusto ko sanang ipaliwanag ito. Opo. Ang rate setting natin ay fully deregulated. So ibig sabihin, ang ating mga ship owners, operators, na of course CPC holders ay may karapatan sila or the right to fix yung passenger or cargo rates nila. Yes, Pero opo. may mga requirements lang. For example, dapat inform nila ang Marina. Tapos the requirement for publication na dapat yung proposed rate will only increase or will only take effect 10 days after publication or notification po sa Marina. So ibig sabihin fully deregulated po ang rates natin. So ang Marina can only intervene if there are reports of abuses sa kayong mga pag nagiging unfair na ang competition. Opo, same with the Department of Energy dahil nga po sa ating oil deregulation law ay hindi po nila pwedeng kontrolin o kumbaga po ay i-halt, no? Yun pong mga oil price charges. Yeah, you're right. Opo. Director, pag ganun ho, ang nabanggit niyo po 10 days pa na publication, meron na ho bang mga nag-apply o nagpaabiso po na magtataas po kami ng singil sa aming cargo o kaya po sa pamasahe? Actually, ito nga nakakalungkot. Ang dami na nating mga nababasa sa Facebook. At meron na rin pong mga nag-apply sa ating mga sa mga concerned offices kasi deregulated. Tapos yung mga barko po natin kung saan po sila home ported, pwede po sila doon mag-apply ng yung upward increase ng rates nila. So when I say of other offices, we have regional offices kung saan po home ported yung barko. Pwede po siya doon mag-file ng sinasabi po natin na upward rate. Opo, hindi po sa Marina Head Office. Hindi po. Opo. Pagka ganun po, meron ho ba kayong parang yung mga programa po para naman po dun sa mga maliliit na shipping lines? I think kasi naman yung mga malalaki, mukhang kaya naman nila itong nangyayari nga pong gulo sa Middle East, yung magiging effect niya sa ating bansa. I think kaya naman nila. Pero yung mga maliliit po na mga shipping company, yung halimbawa po yung mga inter-island lang, meron ho bang programa po ang Marina para po sa kanila? Gusto ko sanang i-clarify, are we referring to subsidy from the government Opo, or kung may ganun po support or... Unfortunately, wala po tayong subsidy sa ating mga small bangko operators. Yung mga nag-operate din sa mga tourist destination areas, 'di ba gumagamit pa rin tayo ng wooden hull because yun talaga yung trademark na rin sa mga ng tourist areas Pilipinas. na. Correct. Unfortunately, wala pong subsidy ng na maibibigay po ng Marina. Because there are no funds available for this. So it's also like during the pandemic era na wala pong subsidy na naibigay po sa ating mga small bank operators. Opo. Director De Los Santos, meron din hong advisory. Hihingin ko lang po yung inyong clarification dito. Advisory po on March 6 from Marina Administrator Sonia Malaluan na meron daw pong upward adjustment of passenger fare and cargo rates na up to 20% ng base fare? Yes, that's correct because I was with the administrator. We're together, lahat ng mga directors, we're together. Opo. When we all crafted this one, so ang unang tanong po ng ating buting administrator, anong formula gagamitin natin? So there is a formula na naka-reach sila ng between 17 to 20%, pero max of 20% increase po dun sa sa base fare. Yun po yung pwede natin na
maibigay sa ating mga shipping operators. Ano ho ang magiging effect po nun sa amin ng mga sumasakay ng barko o kaya po mga consumer na yung barko po ginagamit for the delivery of goods? Sir Sander, actually hindi lang ikaw yung apektado, Lahat pati tayo. rin po tayo lahat. Kasi Opo. once na gagalaw ang presyo ng ating mga gasolina, apektado po tayo lahat. And in fact, ang domestic shipping industry natin, particularly our domestic ships, we're responsible for the carriage of like 99.9 uh, volume ng ng trade natin sa buong bansa. Mhm, Not mhm. only last year but for the previous years. Basta naglalaro po ng 99.5 to 99.9%. So ibig sabihin, ang ating bansa ay masyadong dependent po sa maritime transportation systems natin. Opo, 'pag gano'n po, meron ho ba kayong parang estimate ho na increase din po sa pamasahe? Kumbaga po yung rough estimate na magkano kaya ang itataas at kailan? Ano po ang requirement ng batas, yung mga shipping operators natin, they have to submit yung proposed fares nila tapos i-evaluate po ng marina, tapos titignan kung sumunod ba talaga doon sa sinasaad po ng advisory na 'to. Mhm. At ang, importante rin po kasi na 'pag more than 20%, kailangan na po yan ng, intervention ng marina. Kailangan niyang pag-aralan. So, as to the exact amount, depende po sa shipping company na yan, Kasi may mga ruta na puwedeng magkakaiba rin po sila ng mga fares because magkakaiba rin po yung mga service standards. Do'n po siguro do'n naglalaro yung mga differences. Pero, I I'm sure na for example 'pag ang ruta is point A to point B at kung may 5 players, dapat hindi nagkakalayo ang kanilang mga singil sa ating mga pasahero at mga cargo owners. Opo, based po dun sa inyong pahayag, meron kaming assurance na ang marina po ay may mga safeguards, no? Para po hindi mabiktima kami ng pang-abuso ng mga shipping lines. Yes po. Actually, dahil fully deregulated na po tayo for as long as na-meet naman ng ating mga shipping operators yung mga requirements ng batas. Of course, hindi tayo basta-basta nanghihimasok sa mga business activities nila. Pero 'pag nakitaan po natin sila ng unfair practices, for example, ang taas na nga taas na nga tumataas yung presyo ng gasolina, Mhm. tapos meron pa rin yung nagbababa or the competitions becomes already, cutthroat. O kaya sobrang taas naman, those are the instances po na, marina may intervene. But we need, of course, yung complaint. Anonymous Mhm. complaint, we will act Hmm. on them, lalong-lalo na 'pag, sa ating mga commuters and noting na ang maritime transportation system natin is, highly used by our passenger. That this is still the most economical mode of transportation actually. Opo, Director De Los Santos, nabanggit niyo po na ang ating maritime, yung paglalakbay po sa karagatan, isa pa rin ho sa mga kumbaga po, cost-effective na paraan ng ating paglalakbay. Yung panghuli na lamang po ninyong mensahe para po sa ating mga kababayan na baka ho nangingimina na parang, teka lang, tutuloy pa ba kami ng uwi ng probinsya? Tataas pa lang ang pamasahe. Yung inyo pong mensahe at assurance para po sa ating mga kababayan. Sa mga panahon po na ngayon na may mga challenging situations po talaga, hindi po natin maiwasan po talaga na ng ating mga domestic shipping operators ay magtataas po ng kanilang mga singil sa pasahe. At the same time, yung mga china-charge din po sa mga cargos ninyo. Pero kailangan po ang requirement ng batas ay na-i-publish ito at na-inform ang marina 10 days po ang sinasaad po ng batas. Pero 'pag nag-increase po sila na wala pang nag-take effect na wala pang 10 days, um, please inform us. Actually, itong mga challenges po natin, it requires a whole of society approach. Hindi lang po ang marina, hindi lang po yung mga nagbabantay sa mga pantalan, at importante po yung participation po ng ating mga commuters kasi sila po talaga yung direct na na
recipients ng mga services ng ating mga domestic ships. So in other words, mag-report po kayo sa amin. Madali lang po kaming kontakin. Website Enforcement or Service. So it's ES, Enforcement Service ES at marina.gov.ph. Kahit anonymous po, pwede? ina-actionan po natin. Opo. Sir Louie, maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo at mabuhay ang Marina. Thank you. Maraming